So ayan mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat. At syempre, welcome back sa channel ko. So ayan mga pre, for today's video ay umuwi tayo dito sa bahay. So dahil naalala ko yung isang comment na isang kahabi natin na bakit ba kailangan i-separate yung mga fry ng ating gabi. So ayan mga pre, tamang-tama umuwi ako dito sa bahay at marami tayong mga fry ng ating mga gabi. It's a triple blessing ngayong araw na marami tayong fry ng tatlong strain ng ating gapi, yung Dambu Air Mosaic, yung EBM at Japan Blue Gold Double Sword. So ayun mga pre, samahan nyo ako at mangolekta tayo ng mga fry ng mga gapi natin at pag-usapan natin ang tatlong rason kung bakit kailangan natin mag-separate ng mga fry ng ating mga gapis. So ayun, samahan nyo ako mga pre, sabay tayong matuto. Let's go! So ayun mga pre, welcome dito sa breeding area ng ating mga gapis. So sa mga kaibigan natin kakasubscribe pa lang o napadpad dito sa channel ko, so ito yung breeding area ng mga gapis ko. Meron ako dito sa kasalukuyan, meron akong 17 ref tabs. So ayan yung mga ref tabs natin. At sa mga tabs na to, nandito yung mga breeder natin. Nandito yung Japan Blue Gold Double Sword, Electric Blue Muscov, Dambu Air Mosaic, at syempre yung ating Silver Koi Gapi. So ito yung mga ref tab natin mga pre, at samahan nyo ako, mongolekta tayo ng mga fry dyan sa tatlong strain natin. So umpisahan na natin, let's go! So ayun mga pre, dito tayo magsimula sa tabs ng ating Dambu Air Mosaic. Yan, so ito yung mga breeder ng aking Dambu Air Mosaic. So medyo napag-iwanan na ng panahon. So marami ng mga fry na nagkalat dito sa time na nakunin natin. So yung iba, ewan ko nasa na. So yun mga pre, una-unang rason kung bakit kailangan nating i-separate yung mga fry ng ating gapi. So dahil yung mga fry na yan ay makakasagabal yan sa nature ng breeding ng ating mga breeders. So kasi pag nandyan sila, iba yung galawan ng ating mga breeder, lalong-lalo na sa mga female natin. Kapag pregnant na sila, so ayaw nilang iniistorbo. So yung mga maliliit na gapi kasi ang kukulit, tsaka napakaliksi. So yung female kasi naghahanap yan ng hiding place kapag manganganak na. So kapag yung hiding place niya ay doon din nagtatago yung mga fry ng mga gapi natin, so makakasagabal talaga yan sa kanilang breeding. So ayun mga pre, ito pala yung mga breeders natin. So medyo may katandaan na rin. So ayan, tingnan nyo, siguro nasa 1 year na yan yung mga breeder natin. So medyo matanda na. Pero yung iba dito mga pre, nasa 7 months old, 6 months old. So ayan, tingnan nyo, ang ganda ng kulay. So dito lang sila nanganganak sa green water na to. At syempre, ito na yung mga fry ng ating Dambu Air Mosaic. So marami-rami na rin. Okay na yan, at least nakakakuha tayo sa tuwing uuwi tayo. Kahit paunti-unti lang, dadami rin yan. So dito yung mga fry ng ating Dambu Air Mosaic. Sa konti lang to mga pre, tingnan nyo naman. Kahit saan ka dumakot, meron kang madudukot. So ayun mga pre, araw-araw yung mga fry ng ating Dambu Air Mosaic na to na napakarami ay kinakaling ko yan mga pre. Kumukuha ako ng mga unang lumalaki, at syempre yung mga visible na talaga na sure tayo na male, so nilalagay na natin sa male section. So ito yung sorting area ko mga pre. So yun, kuha tayo ng mga gapis natin sa tab ng ating EBM. So samahan nyo ako mga pre at kukunin natin sila. Let's go! So ayun mga pre, ito yung breeder ng ating EBM, Electric Blue Muscov. So yan, ang lalaki yan mga pre, at yung mga lalaki ay nakapalda na. So habang nangunguha ako mga pre, pangalawang rason kung bakit kailangan nating kunin yung fry ng ating mga gapi. So dahil kapag halimbawa ikaw ay busy o di kaya ay marami kang ginagawa,
trabaho at hindi mo ma-nurture yung pagkain ng mga breeders mo. So meron talagang tendency na kakainin nila yung kanilang mga newly born na fry. So hindi natin yan maiwasan mga pre, kahit sabihin nating hindi fry eater yung linyada mo. So kapag nanganak sila at gutom, so malaki talaga yung chance na makakain nila yung ibang mga fry. So sayang naman, hindi natin ma-maximize yung production ng ating mga guppies. So yung iba gumagamit na nga ng advanced breeding technique na kung saan gumagamit sila ng mga cages o di kaya dinadamihan yung mga aquatic plants. So gaya nito mga pre, tingnan nyo, 3 araw hindi ako nakauwi, ito yung resulta. Ayan. So nung nakaraan napakaraming fry dito, ngayon ito na lang yung nakuha natin. So pailan-ilan na lang. So imposible namang mamatay kasi napakaganda ng kondisyon ng ating mga guppies. So ayun mga pre, dahil ito lang yung nakuha natin, so ito lang yung ilalagay natin sa ating fry section ng mga EBM. Ayan. So 2, 4, 6, 8, 9, 10. So 10 piraso lang mga pre. So maraming kinain na naman yung mga breeders natin kasi gutom nga sila. So ito nga pala yung fry section ng ating EBM. So hindi na to price section mga pre, parang grow out na. Tingnan nyo naman, ang dami ng mga malalaking EBM sa tab na to. So talagang kailangan ng pagtuunan ng pansin at kukunin na natin at ilalagay sa grow out natin. So ayan, tingnan nyo, halimbawa ganito. So going to juvie size na. So dito na siya ilalagay sa mga pinapalaki nating female na EBM. Ayan. So tignan nyo naman ang liliksi nila. So talagang kitang kita na nasa A1 condition talaga yung mga guppies natin. So kahit ganyan yung itsura ng tubig natin, talagang healthy sila mga pre. So ito mga ganitong size, so kinukuha ko na yan. So dahil busy tayo, hindi natin mapaglaanan ng oras, pero unti-untiin natin. So ayun, doon naman tayo sa ating Japan Blue Gold Double Sword Breeder Tabs. Samahan nyo ako. Let's go! At ayun na nga mga pre, dito na tayo sa breeding tab ng ating Japan Blue Gold Double Sword. So tingnan nyo naman mga pre, ang daming fry na naman. So yung ating fry section ay halos puno na rin. So kailangan nating magkaling siguro by last week of November o di kaya first week ng December. So kunin natin yung mga malalaki sa ating fry section. So grabe kasi mga pre, mga nak yung mga breeders natin. So ayun mga pre, pangatlong rason kung bakit kailangan talagang kunin natin yung mga guppy fry natin, dahil yung mga guppy fry kasi mga pre, kahit maliliit yan, mga voracious eater yan mga pre. So kain yan ng kain at marami yan kinakain. So gustong gusto ng mga fry natin na pakainin sila mayat maya. So para ma-nurture natin at hindi sila mapunggok o di kaya ma-delay yung paglaki nila. So kailangan natin talagang i-separate sa separate tabs na mas malawak, nang sa ganon sila ay mabilis lumaki at ma-nurture natin talaga yung nutrisyon na kailangan nila. So yung mga pre, hindi ko makita yung iba kasi nagtatago na. So napakagandang breeding environment, yung natural breeding, gamit lamang itong mga aquatic plants na to mga pre, dahil may pananggalang sila sa direktang sikat ng araw at the same time meron nagpo-provide ng oxygen para sa kanila. So tingnan nyo naman mga pre, ang lalaki ng mga breeders natin, parang matured na swordtail kalaki. Tingnan nyo naman. So nanganak na yan mga pre, kapag buntis yan parang balloon. Imagine nyo na lang yung balloon na swordtail. So ganun kalaki mga pre. So hindi ko kasi mahuli ang bibilis lumangoy ng ating mga breeders.
So sa mga nakaraang vlog ko, napakita ko na sa inyo. So siguro ito lang muna yung kukunin natin, kasi ang hirap kunin ng mga fry nila dahil nagtatago sa ilalim. So okay na rin, marami-rami na rin yung mga fry na nakolekta natin ngayon. So ilalagay natin dito mga pre sa ating fry section ng ating Japan Blue Gold Double Sword. So ayan mga pre, hayaan nyo akong i-update ko kayo sa breeding ng ating Japan Blue Gold Double Sword. So ayan mga pre, yung price section natin ay gaya ng sinabi ko nga kanila, kailangan na talagang i-separate yung mga malalaki. So tingnan nyo mga pre, so ito ay visible na talaga na sure tayo na male, kaya ilalagay natin sa male section natin. Ayan. So ito nga pala mga pre yung male section natin na dalawa. So marami na, may nakikita na akong mga going to juvie size na. So talagang kailangan na natin tong i-separate para naman yung mga bagong fry na maliliit ay makahabol naman. So yun mga pre, hayaan nyo kung i-update ko kayo dito sa ating breeding ng Japan Blue Gold Double Sword. So dito, ito yung male section natin. So ayan, tingnan nyo sila. So marketable size na yan mga pre, ready to out na yan. So dito, ito yung mga female ng Japan Blue Gold Double Sword natin. So meron na malalaki at meron na nga, ayun yung tatlo breeder size na. So ang bilis dahil malaki yung ref tab na to mga pre, freezer to, kaya naman ang bilis nilang lumaki. Ayun laki na. So ito ay pwede na to siguro i-out. So kasabay nila yung mga male dun sa kabila. So siguro by second week of December malalaki na to. So pwede tayong mag-out ng malalaking Japan Blue Gold Double Sword. At ayun na nga mga pre, sa kahabi natin na nagtanong kung bakit kailangang i-separate yung mga fry ng gapi. So sana ay nasagot ko yung mga katanungan sa isip mo. At syempre sa mga kahabi natin na nagsisimula pa lang mag-engage sa gapi breeding, so sana meron kayong natutunan sa video na to. So ayun, sa mga kahabi natin na nanonood ng video natin, so please naman po paki-share naman ng video para makita at makatulong tayo sa iba. At syempre huwag kalimutang i-click yung subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videong ginagawa ko. So ayun mga pre, hanggang sa muling video, maraming salamat. God bless us all and bye bye.